mga praster. Ano natin. Ano na to sila? Nasa mga 80 kilos. 50 ang edad nyo. Ay kumuha na kayo ng SSS, mag self-employed po kayo kasi habang ang manok na inahin nito ay Bisaya, ang ano lang ang alright, magandang hapon po sa lahat mga ka-Pranstar. Kumusta na kayo dyan? So medyo matagal-tagal pa tayo hindi naka-upload, siguro mga 2 weeks. So update ko kayo mga Pranstar sa ating mga lagang mga baboy. So yan. So ito yung anak dito. So yan ang anak dito mga Pranstar. Ayan. So ito ay 3 bisis ito ng anak. Kaso yung anak niya ay tulura ka buhok. Ayan, ito na yung mga anak niya ito. Ayan, 2. Bali 5 lang yung anak mga Pranstar. So ito, 3 ito yung anak sa ano anak to sa isang inahin natin doon mga Pranstar. Ayan, bali 12 lahat. Ito, ayan, bilhin nila nila mama. Ayan. So yan, basta na kayo mga Pranstar. At busy tayo ngayon sa ating pagbabayad. So minsan mga kapasay tinatamad tayo pero hindi po tayo hinto, hindi tayo susuko, bahala si suka. So update ko rin kayo mamasada sa ating mga alagang mga manok. Ito naman ang ating mga manok na Shamo. Yan. Ito yun o. Yan o. Ay ano, nakakatuwa din mga Pranstar, no? Kasi pag hinawakan hindi sila ano, kumbaga anad. Ang kinagandahan lang dito mga Pranstar, dahil ito mga 1 buwan pa siguro to o mga 1 buwan at mga 1 linggo ganun. Pero halos na medyo kilo na kasi lahing siya mo. Pero yung nanay nito ay taga-kasta ang malaki. Sila po ay 10 lahat. So, malaking bagay din ito mga Pranstar. Ayan, sarado na natin. Sarado na. So yung manok mga Pranstar, malaking ano din, malaking tulong. Lalo pag marami ang alagaan mo. Basta wag ka lang mag-alaga ng Bisaya, kasi pag mga Bisaya kasi ang kinakain niya halos pares lang din sa mga malalaki, yung mga Shamo. So dito ka na sa malalaki. At ito, yan, ito po yung inahin natin ay nanganak. Ito po yung anak. So ang inalagaan ko mga Pranstar ay 8 po sila lahat. Yan ito. Yan. Ito ay 2 buwan at ilang ano yun, magtatatlo no? Magtatatlo ngayong 15 or 16. 3 linggo. Ayan, ngayong 15 mga Pranstar. 16. Ayan, pero ito sa tingin ko ano na to sila, nasa mga 80 kilos itong malalaki. Yan, baka sobra na nga eh. Kasi dito ayon sa experience ng mga Pranstar, pag mag-alaga ka ng baboy tapos ang kinakain na grower ay nagre-range yan sa araw-araw, ay ang tubo niya sa kilo ay 1/2 to 1 kilo. Depende rin yan sa baboy, depende sa laki. Hindi ko sinasabi mga Pranstar sa disclaimer lang, no, hindi ako, ayon lang sa aking based on my experience sa pag-alaga ko sa mga baboy, ganoon. Kasi dati kadalasan kasi mga Pranstar ay basta grower na, kasi ang grower kasi ito, yan ang grow na, kaya nga tinatawag na grow, meaning to say grow, ano lang, palaki talaga. Yun po yung ibig sabihin. Ganon? Ganon. Kaya kasi matagal-tagal na rin kami nag-alaga ng baboy, siguro mga 3 years na siguro. Kaya paghabang kasing nag-aalaga ka mga Pranstar ay may experience mo naman. Maganda yung mag-alaga ka sa tingin-tingin lang, kasi doon mo malalaman ang mga diskarte kung paano. Kasi hindi na basta-basta mag-alaga ng baboy kung ang area mo ay walang tubig. Take note mga Pranstar, ang pinaka-importante talaga sa mag-alaga ng baboy ay may tubig. Pangalawa, pwesto. Kahit ganito,
ganito, kahit pwesto. Sa pwesto. Meaning to sa pwesto, magandang lugar, katulad dyan, medyo, hindi naman masyadong prone sa init. Ganun mga prawn star. Tubig talaga. Tubig. Kasi kung walang tubig, yung mag-alaga ka ng baboy ay buktot ang amutin mga prawn star. At saka malayo-layo sa bahay. Kasi kahit pa Pang-apat magtitang ka, ay malayo sa bahay. Kasi kung malapit ka sa mga kabaybahayan, ay sigurado. Ayan. Ipipetisyon ka dyan mga prawn star. Pag once kasi magreklamo yan, wala na. Talagang magreklamo na sa barangay. Katulad dito sa amin. May septic tank naman kami dyan. Kaso hindi masyadong malalit lang. Pero ay malayo naman sa bahayan dahil itong lupa na to ay sa kanila ni Mrs. Yan, lahat yan punta doon. Kaya walang masyadong malapit sa bahay. Ganon. At panglima, ano ito mga prastar, sa gusto mag-aalaga, at least mayroon kayong matutunan dito sa video na to. Ayan. Panglima, kailangan yung baboy mag-alaga ka, huwag yung bisaya. Kailangan may lahing pitrin, large white. Ano pa iba mga baboy? landrace. Landrace, yan. Ito kasing mga baboy na ito mga prastar, within 3 months and 1/2 to 4 months, pag mag-alaga ka dyan, kailangan magtimbang na yang 100 kilos. Yun, pag umabot ka ng 4 months, pag hindi umabot ng 100 kilos mga prastar, ay medyo lugi ka dyan. Ang ginaganda na sa baboy, pag sayo ang inahin, medyo maganda-ganda ang tubo mo dyan. Halos kalahati ang tutubuin mo. Basta sayo ang biik. At depende rin yan kung mabilis siya lumaki. Lalo na ha, hindi ko sinasabing laging kalahati ang tubo mo pag magmahal ang baboy. Tulad ngayon, ang baboy nasa 200. Pag ang kilo dyan sa baboy mga pranstar, pag pataas 190 to 220, tiyak halos palo ka dyan. Itanong nyo lang sa mga baboyan dyan kasi nag-aalaga ng baboy. Pero kung bimimli ka, medyo tumubo ka siguro niya ng mga 5,000, 7,000. Depende. Yan. Kaya. Tapos, hindi pa tapos mga prastar. So, sa hindi ka na pag-alaga ng baboy, unang pakain mo dyan ay booster. So, habang nanganganak na sila, ay pahiran mo na yung didi ng booster. Hindi yung ilang ibabad mo sa tubig. Yan, maging parang gatas na siya, maglapot-lapot. Ipahid mo sa didi niya. Yan. Wala pang ano yan mga prastar, mga 20 days or 15 days, umpisahan mo na ang pakain ng booster hanggang mawalay sa kanila inahin. Yun. Pagkatapos noon, kung nawalay mo na, pre-starter. Ang pre-starter, kailangan mo yan pakainin ng 15 to 20 days. Yan. Bisa may experience lang yan, pero depende kasi mga prastar, depende sa diskarte yan. Bakit masasabi kong depende sa diskarte? Una, sanayan. Kasi malay natin kung sila nagpakain, kailangan talaga abutin na 1 buwan sa pre-starter. Diyan sila hiyang. Ganun-ganun lang yan. Ano mo naman, experience. For observation na naman. Pagkatapos ng 20 days, ay birahin mo ng starter. Ang starter naman ay mga 1 month. Sa grower, ang grower kasi, ang iba kasi umubos ng ano yan. Pag mag-grower ka na kasi dyan, pagkatapos ka ng pre-starter tapos starter, 1 buwan, mga 2 buwan na siya pataas, pa hanggang 3 o 3 kalahati. Meron kasi ibang baboy mga pre-starter na 3 kalahati, mag 100 na ang timbang. Ay yung pinakalas, finisher, mga 15 days to 20. Yan. Yan, ready for benta na yan mga pre-starter. Yan po sila. Yan, sinahin. Ito naman mga pre-starter, no, I believe ako nito. Dahil biro yung mga pre-starter, yung nanganak to sila. Ay hindi, yung sinundan pala nito. Ang sinundan nito nanganak ng 13. Hindi ko nabantayan. Kalimitan kasi mga pre-starter, pag nanganak na siya, kailangan bantayan natin kasi masilan. So, nung nanganak siya, yung sinundan nito ay walang ilaw. Buti na lang, nabuhay yung 10, 13 ang namatay. Pero sa iba yung kalimitan.
Hindi, 3 ang namatay nga. 3 yung pinanganak, 3 ang namatay. So 10 ang nabuhay. Pero sa iba na yon halos patay lahat. Kasi hindi niya makita. maraming mga ganyan na Baka hindi pa siya nakabartolina. yan ah. Kita mo naman, pag nanganak yan siya, nakaganyan lang. Oo. Naiipit. Mm. Di ba nung tayo? So, believe ako kasi yung nanganak siya, walang ilaw. Nabuhay ngayon, napakabait yung mga prasta. May lahi itong Landrace. Landrace ano ba mama? Large white. Large white at saka Landrace. Nakakait oh. Mabait yung mga prasta. Ganun siya. Pag mag-alaga kasi ng baboy mga prasta ay ano ka rin. Parang gaganahan ka rin kasi matuwa kasi katulad nito. Parang aso rin siya. Mami! Yan. Habang lumalaki, mamonitor mo, gaganahan ka rin. Parang Ayan siya sa'yo, hipo, anak niya. mawala yung stress mo rin. Lalo na pag ganyan. Ito, buntis na to. Mga anak to ay May 14. Yun po yung anak din niya, sinundan. Isa, So, 1 week lang bago. 1 week after walay. 1 week after wala yung pastor. Nagpakasta na naman siya. Yeah, thank Lord. Yan. So ang pag-alaga nito mga basta, samahan din natin dasal kasi kung hindi pinagkaloob sa'yo ng Panginoon ay wala rin mangyayari. Number 1 si God. Yan. Yan. So ganda. So i-update ko rin kayo sa aking munting bahay mga pastor kung ano may improvement. So abang-abang sa video na to. So pupuntahan natin. Pero may maipakita ko sa inyo mga pastor. Ang ganda. Ako kasi mga pastor ay matagal na sa Manila eh. So meaning to say ang Manila eh ay sa Manila. So napakatagal ko. Medyo nagsawa na ako sa Manila mga pastor kasi when I was 19 years old up to 40 years old, Manila ako lagi. So dumating ang time na parang maganda rin yun. Pag probinsya ka talaga, darating ang time na parang gusto mo rin sa probinsya. Tulad nito, basta may mga lupain ka lang. Yan. Dito mga pastor sarap buhay, may duyang ka dito mga pastor during summer. Ganda. Tapos pag nagutom ka dyan, kuha ka ng niyog. May mga saging. Sarap buhay. Street. So itong lugar dito mga pastor, kanila ni Mrs. to. Yung lugar ko naman ay doon sa Panoramic. Malapit ako doon sa medyo meron din malupa tayo kahit paano doon sa Panoramic. Kaso lang dito lang ako. Yun nag-ano na kami. Gusto ko namin mag tayo ng bahay kasi meron mga bahay sa Manila. Ay gusto sana ako doon sa Panoramic. Ang problema ay naman si malayo sa ano. Diba kasi mga pasal pang estudyante siyempre araw-araw, baga, atid sundo. So dito malapit-lapit lang kasi 3 km lang, samantalang doon sa Panoramic ay 7 km. Kaya minabuti ko lang dito kasi at saka sagana sa tubig dito. Kita nyo mga pasal kung makikita nyo sa pag ano ko, pag ano sa mga baboy. Sarap. Ganda din, duyang ka lang. Ang mga ganito para pag umidad tayo na 60s, mag-aantay tayo kukunin ng Lord kasi hindi natin pagkaila talagang talaga tayo, darating talaga sa punto na kunin tayo ng Lord lalo pag mag-edad na. Yan, habang nag-antay ka ng pension. Yan. So advice ko lang sa inyo mga pasal, sa mga viewers natin dyan, kung halimbawa kayo nasa 50 ang edad nyo, ay kumuha na kayo ng SSS, mag self-employed po kayo kasi habang nasa probinsya kayo, depende yan sa makakayanan nyo, at least pag edad nyo ng 60 ay meron kayong benefits na makuha ng pension. Yan, tulad sa mga magulang ko, sayang wala silang pension, maasa lang sila sa senior na bigay ng government. Pero maganda yung kung may pension ka kahit mga 5,000, malaking bagay na mga kasi. So pumunta naman tayo sa ating munting paraiso, munting bahay. So dito yun. So may mga alaga ako dito, may mga tanim-tanim ako dito, mga rambutan mga pastor. Yan ito rambutan to. Yan. So yung tinanim kong rambutan ay 4 na puno to mga pastor. Yan. Ito nagtanim na rin ako ng malunggay. Yan. Tsaka may ibang ito rambutan din to mga pastor.
Ang rambutan mo kasi mga praster, pag mga 5 years makakain ka na dyan. Hindi ko lang sure ha. So yan, ito rin. Yan, yun din. Ito mabuhay ito kasi may ano naman. Hindi ko na nabuhusan ng tubig. Ay ganun lang, sipag lang talaga mga praster sa probinsya. Simpleng buhay lang dito sa probinsya, pero magsipag ka lang at meron kang puhunan ng kunti. Okay na sa Manila kasi mga praster, grabe, bilihin lahat. Subok ko na yun sa Manila. Pero kung kinaganda na sa Manila, kung magdegosyo ka, madali kang asinso doon. So yun. So ito na. So meron na tayong hamba. So ito ay para dito to. Para dito to, mabantay, lagyan natin dito. Ayan, ito naman ay itong hamba na to ay para dito. So yung pinagawa natin diyan ay ano, nasa aking kasing kahoy 5,500. Pero pag hindi isa yung kahoy, depende, may iba 8,000, may 9,000, may 7,000, depende sa ano kahoy na gagamitin at depende rin sa mayari ng furniture. Ganun mga ka-praster. So yun, ang kulang na lang dito yan sa bintana 1, 2, 3, 4, 5 kasi yung dito mayroon na. Dito naman sa pinto 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So dahan-dahan lang tayo ka-praster. Pag-awan Diyos, pag yung baboy, pag nabinta yun, dahan-dahan natin. Pero yan, kung mabinta yan, pag-awan ng Panginoon ay lilipat na kami. Makluringan lang to, malagyan ng pinto. Okay na yan. So yun ang ating vlog mga pastor. Maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy na pagsubaybay, sa hindi kayo mag-skip sa ating ads. Maraming salamat at bye bye to have you.